mga kababayan, nakaano ko ngayon. Naka-red ako ngayon kasi mga kababayan, ito yung suot ko noong umattend ako ng Sara Resign Rally. Kung matatandaan nyo, na kung saan, di ba, nagtagumpay nga kami mga kababayan. At ngayon, ito yung suot ko dito sa napakahalagang balita na pag-uusapan natin. Kasi nga mga kababayan, ang ating Vice Presidente ay nagsalita na po. Ano po, at binasag na po niya ang kanyang pananahimik. So eto na, yung iba mamaya na po natin babanggitin. At umpisahan na po natin mga kababayan. Oo, ito nakita natin na balita na kung saan mga kababayan, binasag na po ng ating Vice President yung kanyang pananahimik at nagsalita na po siya mga kababayan kaugnay ng mga impeachment complaint na nangyari nito lamang mga nakaraang araw. Ano po, na kung saan nakakuha ng landslide na boto at pirma yung pong mga impeachment complaint para magpatuloy mga kababayan at may akyat sa Senado. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ang sinasabi ng ating Vice Presidente. Kasi nung nakaraan, di ba, kapag ka nagpipress con, etong si VP Sara, ang sinasabi niya, drag me to hell. Ngayon naman mga kababayan, ang sinasabi naman po niya, God save the Philippines naman. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin yung kanyang live. Ito, panoorin natin. Sana hindi mahina. Okay na? Yes. Okay, sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ito nga pala mga kababayan, bago tayo magpatuloy, may chismis muna ako sa inyo. Kanina kasi nanaginip ako mga kababayan kasi napasarap yung tulog ko. Ngayon kasi mga kababayan, sa panaginip ko, hindi pala totoo mga kababayan na malakas sa Mindanao. Hindi pala totoo na malakas sa Mindanao si Fiona. Kasi mga kababayan, mamaya malalaman nyo, yun na panaginipan natin, hindi totoo na malakas sa Mindanao si Fiona. Di ba sinasabi nila, teritoryo nila yon? Hindi pala totoo mga kababayan. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Nako! Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Alam nyo, lagi ko itong sinasabi sa inyo mga kababayan, kapag kang isang tao nagigipit at ginagamit yung salita ng Diyos, hindi po sincero yun. Tandaan nyo yan palagi mga kababayan. Alam ko, pagka nakikinig kayo dito sa atin at may nakikita tayong mga politiko na ginagamit yung salita ng Diyos, especially mga kababayan nagtatago sa salita ng Diyos para maisalba yung sarili, hindi ka panipaniwala yan. Bakit? Dahil kapag ka ginagamit nila yung salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, ginagamit nilang pananggayan sa kanilang mga kasalanan at kanilang mga aligasyon na dapat kaharapin mga kababayan, or mga aligasyon sa kanila na dapat po ay hinaharap nila. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan ninyo, di ba nung nakaraang araw, sinasabi niya, drag me to hell. Na kung saan mga kababayan, yung pagkakadawit niya doon sa mga taong namayapa na kung paano niya bastusin, hindi po nagustuhan niya ng taong bayan. Especially yung paulit-ulit niyang sinasabi na drag me to hell, magkita-kita sa impyerno mga kababayan. Kaya nakakagulat na ngayon, na naandi dito na sa point na ito, na siya ay na-impeach sa Kamara mga kababayan, salita naman po ng Diyos ngayon ang ginagamit niya para ipanglihi sa mga usapin. At para masabi na siya para makakuha
siya ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Tingnan nyo, no? Grabe, no? How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga ina. Tingnan nyo ha mga kababayan, tingnan nyo yung pagkakaiba nila ni Presidente Marcos. Si PBBM kahit iniipit minsan ng media mga kababayan, hindi ko naman sinisisi ang media. Pero kahit paulit-ulit yung tanong kay PBBM, kita nyo naman kagabi, ginawa natin ng reaction video, kahit paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit din sinasagot ni PBBM. Pero sa kanya mga kababayan, 3 question lang yung pwede, wala nang follow-up. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Anak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo sa tulong. What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Pangit nung audio mga kababayan, wait lang, hanap tayo ng magandang audio. Pangit nung audio eh. Ito. 30 minutes from now. So just a gentle reminder, the Vice President will not entertain questions from the media. Ito, o damdamin. Ayan, ito. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Ayun sabi dito, paano adik si BBM? Mas adik pa nga yung ano ninyo. Kita nyo, saan ka ba naman nagkatala? Tatanungin ng media, ipapakita yung kanyang script, nasabi yun lang daw yung babasahin niya na pagkakaalam niya. Samantalang si PBBM mga kababayan on the spot, talagang pumunta para harapin yung media at talagang sinabi niya agad na pwedeng magtanong yung mga media sa kanya. Kasi nga hindi siya komportable kapag may mga ambush interview. So ngayon binibigyan niya ng oras yung mga media na magtanong po sa kanya. At kahit paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit din yung isinasagot ni PBBM. Samantalang ito mga kababayan, panoorin nyo na lang. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Diba? Oh. How are you? Ay, ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo sa tulong. What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin. Di ba mga kababayan? Sino ba namang uto-uto ipapakita mo pa yung binabasa mo? Ibig sabihin, yung speech na ilalabas mo hindi sincere. Kasi may binabasa ka pa. Sinasaulo mo pa. Kaya pala matagal mga kababayan, magsimula etong live na ito kanina, may mga sinasaulo pa pala. At yung mga sinasabi niya ay hindi pa pala sincere mga kababayan. May impeach na nga lahat-lahat, may kodigo pa yung binibitawang salita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Promise me lang, isa na yun. So, how are you preparing? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023.
So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. It's not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Mga kababayan, tingnan nyo itinanong sa kanya, kasi dalawa yung option niya eh. Una, mga kababayan, ipagpatuloy niyang labanan yung impeachment. Pangalawa, pwede siyang magbitaw sa pwesto, mga kababayan. Pero hindi natin alam kung pwede pa siyang humawak ng posisyon sa kahit na ano pa mang sangay ng ating gobyerno. Kasi mga kababayan, parang nagbitawata ng salita etong si dating Chief Justice Carpio, mga kababayan, o etong si Attorney Carpio, mga kababayan, nagbitaw siya ng salita na parang pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Na parang kapag ka nag-resign siya, ay hindi na siya bibigyan ng pagkakataon na humawak pa ng kahit na anong posisyon dito sa ating gobyerno. Ngayon, pag may impeach naman siya, mga kababayan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anumang posisyon dito sa ating gobyerno. Ano po, ang pagkakaalam ko kasi, mga kababayan, katulad nung nangyari kay Erap dati, noong bumaba siya sa pwesto, noong pinapa-impeach po siya, mga kababayan, bumaba siya sa pwesto, alam ko nakatakbo pa siya ng pwesto, mga kababayan, sa Maynila. Naging mayor pa nga ata siya, mga kababayan. So ngayon, ang itinatanong sa kanya, kung wala ba siyang balak mag-resign. Ngayon, ang sagot niya, mga kababayan, wala pa sa isip niya yon. So sa madalit salita, lalabanan po niya yung impeachment. Ano po yung impeachment laban sa kanya. So siguro, mga kababayan, itutuloy nila ito na labanan hanggang impeachment trial. Titingnan nila kung mananalo sila or kung makakalusot sila. Ano po, dahil nga ang pagkakaalam ko, parang tatay yung abogado, yung kanyang tatay. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. The president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. Next. Diba? Kita nyo, mga kababayan, magpapapress con ka, magsasagawa ka ng press briefing, tapos kapag ka may mga itinatanong sa'yo, yung mga media ayaw mong sagutin. Diba, mga kababayan, yan ba yung gusto nyo maging presidente? Buti pa nga si PBBM, mga kababayan. Kahit paikot-ikot yung tanong, paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit sumasagot si PBBM. Samantalang siya, pag hindi niya gusto, yung mga itinatanong sa kanya, ayaw niyang sagutin. At saka may limit lang yung bilang ng pwedeng itanong sa kanya, mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ayaw din sagutin. May hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell. I do not want to answer that question. Last. Question. Diba? Anong silbi ng press con? Anong silbi ng press con na ito, mga kababayan? Kung ayaw niyang sagutin, yung mga itinatanong sa kanya, may impeach na nga lahat-lahat, yung pride pa, yung iniisip, mga kababayan, tapos gusto pa maging presidente ng bansa. Diba? Ngayon, mga kababayan, ito lang yan eh. Paano kung sakali maging presidente siya ng bansa? Tapos ang mamamayang Pilipino magtatanong sa kanya, ano po, ng kanyang mga opinion kung ano yung magagawa niya para pagandahin at iusad ang Pilipinas, mga kababayan. Ano po, para madala sa maganda ang Pilipinas. Ano isasagot niya? Puro ganyan. Iiwasan niya yung tanong sa kanya. Yan kasi, mga kababayan, tandaan niyo to palagi. Yan ang dahilan kung bakit siya na-impeach. Bakit? Kasi pagka tinatanong siya sa kamera, mga kababayan, ano ba ginagawa niya? Iniiwasan niya yung mga tanong. Pag hindi niya gustong sagutin, hindi niya sasagutin. Pag gusto niyang umalis, aalis siya, mga kababayan. Yan yung mga dahilan. Dapat naunawaan nyo to, mga kababayan. Yan yung mga dahilan kung bakit po siya na-impeach. Ano po, dahil bukod doon sa mga pagbabanta niya sa buhay ng First Lady, ng Presidente, at bukod doon sa 125 million pesos, mga kababayan, na confidential funds na hindi maipaliwanag, bukod din doon sa 612.5
million pesos na hindi niya maipaliwanag, mga kababayan, ito din yung isang dahilan kung bakit siya na-impeach. Ano po, ayaw niyang sagutin yung katanungan, especially ng mamamayang Pilipino at especially ng Kamara. Kaya po siya na-impeach. Ano po, yung sinasabi nilang walang basihan, hindi totoo yan, mga kababayan. Napakalaki ng basihan at ngayon nakikita natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for... Tungkol to sa BICAM. Tungkol to sa BICAM. Kasi mga kababayan, ang katuwiran ata niya dito, kung wala naman daw mali doon sa GAA, mga kababayan, doon sa pinirmahan ni PBBM, bakit daw magdi-defend etong si PBBM? Ngayon, paliwanag natin yan maya-maya. Impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question, yes. Wait lang, putulin muna natin. Yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte about to sa GAA, na kalaunan ay naging BICAM report, mga kababayan, syempre i-depend yan ng presidente. At saka mga kababayan, yung naging sagot ni PBBM, hindi yung totally pagdi-defend. Diba ang sinabi nga ni PBBM, mga kababayan, nagsisinungaling si Digong. Kasi nga mga kababayan, aminin man natin or hindi, may impluwensya pa rin kahit papaano etong si Duterte. Especially sa isipan ng mga taga-suporta niya na basta na nagsalita etong si Duterte, pinapanginoon lahat ng sinasabi ni Digong. Ngayon mga kababayan, syempre fake news yan, sasagutin yan ng gobyerno ni PBBM. Kasi kung titingnan nyo, nung una, ang sinasabi ni Digong, mga kababayan, labag sa batas yung ginawa ni PBBM na pagpirma do sa GAA. Kasi nga, may mga blanco daw do sa BICAM report. Ngayon, nung sinagot ng presidente ng Malacanang at sinagot ng mga senador yung paratang ni Digong, biglang natuon naman, mga kababayan, sa usapin ng GAA. Ang tinutukoy daw sa usapin ng BICAM. Ang tinutukoy daw nila, hindi daw yung GAA, kung hindi yung mga BICAM report na may mga blank-blank daw. Yan yung tinutukoy nila, mga kababayan. Kaya kahit sino talaga, sasagutin po yan, lalo na at matinding paratang yung gustong palabasin ng kampo ni dating Pangulong Duterte. At saka mga kababayan, sa totoo lang, kung ikaw ay talagang guilty, mananahimik ka syempre. Tandaan nyo po yan. Pero kung hindi ka guilty, mga kababayan, natural kahit papaano i-defend mo yung sarili mo. Kasi mga kababayan, ang katulad kasi ni Vice President Sara Duterte, yung sinasabi niya, gusto niya kasing palabasin dito na kaya hindi siya sumasagot sa mga katanungan about sa confidential funds, mga kababayan, kasi alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan. Yun ang gusto niyang ipaintindi sa inyo. Ngayon, inililipat niya kay PBBM, mga kababayan, yung issue ng pagpirma nitong si PBBM, na accusation nitong si Digong kay PBBM, na parang illegal yung naging pagpirma doon kasi nga may mga blank-blank. Gusto nilang palabasin na kung walang kasalanan si PBBM, bakit daw nagdi-defend? Natural, wala ngang kasalanan, syempre i-defend yan ng presidente. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Senators, lalo na sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next month. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong nag-blooming daw patapos naman na? Nganong na akadiri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir.
Pakinggan niyo yung mga isasagot niya. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, ina-assess ngayon. Final question. Number one for impeachment. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. You said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So wala ka talagang numbers. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi na ganong kalakas etong mga Duterte sa Mindanao. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, wala na silang gaanong sapat na number sa Mindanao mga kababayan. Kasi nga, marami sa mga lawmakers ang pumirma na taga Mindanao, ang pumirma para ma-impeach etong si Sara Duterte. Out of 60 ang pagkakaalam ko, parang nasa 41. Yung pumirma ng mga lawmakers mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan. Ramdam na mga kababayan ng mga taga Mindanao na hindi na sila masaya sa pamumuno ng mga Duterte mga kababayan. Ramdam na ng mga taga Mindanao na nahihirapan na etong mga Duterte. So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, sa sunod-sunod na mga nangyari, na mga paninira po nila laban sa gobyerno, etong nangyayari sa kanila ngayon, hindi po ito masasabing paninira Kasi mga kababayan, may mga ebidensya at dadaanin po ito sa due process. Unlike doon sa kanila na puro accusation lang yung sinasabi po nila. Kaya nga kung titingnan natin, mismong si Vice President Sara Duterte, alam niya na wala na siyang numbers. So ngayon, paano pa siya magkukonsidera na gusto niyang tumakbo sa 2028 kung nararamdaman na niya na wala na siyang sapat na bilang? Ano pa, wala ng numero na susuporta sa kanya. Yung 32 million na sinasabi nila, ngayon magiging panaginip na lang. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyodo Yes, News, sir. Ron. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yan kanina sa question ni Sir na nakaitim. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement? Yan. Ito na. I did not make... Eto mga kababayan napakaganda ng tanong. Kasi, kasama sa mga ebidensya mga kababayan, yung pagtatangka niya na ipatumba si PBBM, si First Lady at saka si House Speaker Martin Romualdez.
So ito yung sagot niya, mga kababayan. Kasi doon sa article of impeachment, kasama doon, mga kababayan, na pwedeng gamiting ebidensya yung mga pagmumura niya at pagbabanta po niya. Ano po, doon pa nga lang sapat na para matanggal siya sa kanyang posisyon na pinagbantaan niya yung buhay ng presidente, ipinahiya niya ang Pilipinas sa international community. So ngayon, ito yung sagot niya. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Mga kababayan, naniniwala kayo doon? Lulukohin pa ba naman ang sambayan ng Pilipino? Uutuin pa ba naman tayo, mga kababayan? Naniniwala kayo doon? Na wala siyang ginawang pagbabanta? Wala siyang threat na sinabi, mga kababayan? Wala daw siyang inutusang tao, wala daw gunman, walang assassination. Mga kababayan, naniniwala kayo doon? Di ba kita nyo? Etong kanyang presko na ito, dito natin napatunayan, mga kababayan, na katulad siya ng tatay niya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tatay niya, pagkatapos mag-akusa na bangag si PBBM, ilang araw lang yun nakakalipas, biglang binawi. Tapos nag-akusa na naman, biglang binawi na naman. Ngayon naman, mga kababayan, ng ating Vice Presidente, pagkatapos niya magbanta nung panahon na pinurbok siya nung isang vlogger na nagtanong sa kanya, pagkatapos niya magbanta, mga kababayan, sasabihin niya ngayon, wala daw pagbabanta. Mismong yung mga kasamahan mo na nga, sina Bato de la Rosa na nga nagsasabi na conditional threat yung ginawa mo. Ibig sabihin, kahit sabihin na conditional threat yan, threat pa din yan, pagbabanta pa rin yan. Ngayon, yung pagkakasabi mo na may kinausap kang tao, pagka may nangyaring masama sa'yo, na wag titigilan si PBBM hanggat hindi napapatay etong tatlo, yun pa lang, mga kababayan, may inutusan na siya, may kinausap na siya na assassin para itumba etong si PBBM, si First Lady, at saka itong si House Speaker Martin Romualdez. So kung titingnan natin, mga kababayan, kayo naniniwala kayo? Wala siyang pagbabantang sinabi, but parang tila kumakabigda ata ang ating Vice Presidente sa kanyang binibitawang salita. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Not say that. Sola. Kayo if confident kayo sa numbers ng House, and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Yan. Are you confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun, may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Hindi, ang tanong kasi kay Sara dito, nung una kasi nagbitaw siya na hindi siya confident na wala siyang number sa Congress, at nagkatotoo, nangyari naman. Kasi, mga kababayan, marami sa mga kongresista natin na pumirmado sa impeachment laban po kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, nakuha yung 1/3. Ang tinatanong naman sa kanya ngayon, kung ano yung palagay niya, na may confident ba siya sa numbers, kung may numbers ba siya sa Senado or wala. Ngayon, hindi niya siguro maintindihan. Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba, pero I will answer that next time. Sa Senate. Supposedly, receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya ibablock yung impeachment? Siyempre, kaibigan ka. Hindi niya supportari yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Consulted actually.
he would consult. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Kaya kinantahan lang ni Digong. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan. Lalaban sila sa impeachment trial. Ano po, ibig sabihin, may mga abogado na siya na magdi-defend sa kanya. Ipagtatanggol siya, mga kababayan, doon po sa magaganap na impeachment trial sa Senate. And then, mga kababayan, ang mangyayari dito, yung mga senador, sila yung tatayong hukom, and then yung mga prosecutor naman, mga kababayan ng Kamara, sila naman yung magdi-defend doon sa mga impeachment complaint na ipinail, mga kababayan, na itinransmit dito po sa Senado. And then yung mga abogado naman niya, ang magdi-defend naman sa kanya. Ano po? So, ibig sabihin, ang mangyayari nga nito, mga kababayan, tuloy yung impeachment trial, lalaban sila at hindi siya magre-resign. Yan yung nakikita natin dyan, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. What's wrong, Bowick? Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Amoy pa lang. Ads pa. Ay, anyway, shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Kita nyo naman si BP Sara. Talagang lalaban talaga siya. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping on guard. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes? Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya. And then, she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya. And then... Etong isyong to, tungkol to kay Laika Lopez naman, mga kababayan, isingit lang natin. Kasi ang pagkakaalam ko, di ba gumawa sila ng ingay noong nakaraang taon na parang sinasabi, mga kababayan, di umano na eto pong si Laika Lopez or etong si Zulaika Lopez ay wala na sa departamento ng DepEd at eto ay nag-resign na. Parang ganon, mga kababayan, or wala ng trabaho sa opisina ng ating Vice President. Nakakagulat lang, isang araw nakakita tayo ng article na kung saan, mga kababayan, eto pong si Laika Lopez sa isang picture kasama ng ating Vice Presidente na maayos na yung kalagayan at nakakapagtrabaho na sa kanyang opisina. Akala ko ba wala ng trabaho at nag-resign na? Pero bakit biglaan nating makikita na may trabaho pa pala sa kanyang opisina? So ibig sabihin, niloloko lang nila ang taong bayan. Gumagawa lang sila ng matinding drama noong mga panahon. Ano po na etong si Sara Duterte ayaw niyang iwanan, etong si Laika Lopez, mga kababayan, doon sa ospital. So ibig sabihin lahat pala ng yon drama lang. Ano po, dahil nga masaya si Laika Lopez na nasa kanyang opisina pa rin. May trabaho pa rin.
At yung sinasabi nila na wala ng trabaho si Laika Lopez, nag-resign na, walang katotohanan pala po yun. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dinischarge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Laika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans Ngayon, hospital admission niya. Umuwi siya Davao and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Nung January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, diba? Welcome back. Ma'am, nakikipag-usap ba INC? Meron ba pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OBP? Nagtanong ka na, sir? Wala pa, sir. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Miss Iz, Hindi sigurado kung may numbers din sa Senate. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Gusto pong staff ng OBP after they heard about the impeachment po, ma'am. Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OBP in general? Masaya. Are they sad? Hindi, joke lang. Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Okay. Yun pala mga kababayan, kaya pala sila nagpatawag ng press con para basahin lang yung kakarampot na sulat. Alam nyo mga kababayan, eto nga magpapasabog sana sila dapat dito ng ng mga sagot ng Vice Presidente about kanyang impeachment, mga kababayan, pero may kodigo pala. Nababasahin lang and then pagkatapos noon, tapos na. Kasi kanina binibitawan nila yung salita na pagkatapos ng statement ng Vice Presidente, bawal na magtanong. Pero dahil nga mga kababayan, syempre, kung ikaw naman ay may pakisama sa mga media, sa mga reporter, matagal naghintay ang mga yan, alangang hindi mo naman sagutin yung mga katanungan ng mga yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak? Wait lang, basahin natin tong comment ni Catitude. Sabi dito, akala mo Jake Magnus di ka apektado sa nakawan sa gobyerno. Apektado nga Apektado nga tayo mga kababayan kasi mamamayang Pilipino tayo Kaya nga ngayon isinusulong natin na dapat mapapanagot yung katulad niya na hindi maipaliwanag kung saan nagpunta ang pera ng mamamayang Pilipino, kung saan dinala. Kasi mga kababayan, karapatan nating malaman yon kung saan ginastos yung 612.5 million pesos and then yung 125 million pesos na confidential funds na inubos ng 11 days at hindi alam kung saan dinala. Apektado tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, andito tayo ngayon at sinasabi natin na dapat mapapanagot yung mga politiko na katulad niya na hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng mamamayang Pilipino. Apektado tayo. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para ipag-black propaganda against you. Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, Reuters. This way or encourage your supporters in case they go to the street to rally?
Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho at negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya. Mga DDC at makinig kayo dito Sabi nung inyong vice presidente, unahin niyo yung importante. Magtrabaho kayo, wag kayo puro reklamo. Ano pa, unahin niyo yung importante. Magtrabaho kayo para may pambili kayo ng pagkain, para may pambili kayo ng bigas, para may pangkain kayo araw-araw, may pambayad kayo ng mga bills ninyo. Yan ang gawin ninyo, magtrabaho kayo, hindi kayo magrarally at puro reklamo laban sa gobyerno. Tulungan nyo ang gobyerno. Yan ang pinakamagandang magagawa ninyo at yan yung pinakamagandang sinasabi ng Vice Presidente ninyo ngayon. Na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila. Saka Vice President, panawagan ka, sabihin mo, wag fake news yung mga vlogger mo. Na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Flores, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as a Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from regional office. 70%. Do I feel betrayed? Tinanong sa kanya kung nararamdaman ba daw niya, mga kababayan, na tinraidor siya. Pinagtaksilan siya. Kasi may mga congressman na mga pro Duterte, mga kababayan, ang pumirma para ma-impeach etong si Sara Duterte. So ngayon, pakinggan natin. Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya pakinig nyo to, yung mga taga-suporta dyan ng ating Vice Presidente, mismong sinabi niya, kaibigan niya lang yung mga politiko pero hindi niya close friends. So ngayon, wag kayong magagalit dun sa mga sinasabi ninyo na pro Duterte na pumirma doon sa impeachment. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, may mga nakita tayo na mga video na naglilipa na kumakalat na kung saan yung mga tarpaulin nung mga, especially yung mayor ng yung congressman ng Davao del Sur, mga kababayan, ang ginawa ata do sa tarpaulin niya, pinagsisisira ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Pero yung mga taong sumisira nung tarpaulin, may mga takip yung muka. So ngayon, mga kababayan, eto, at least nanggaling na sa bibig ni Vice President Sara Duterte na na kaibigan niya lang yung mga yon pero hindi niya close friends. Ibig sabihin,
kahit magbago ang desisyon ng mga kongresistang yon, since hindi naman sila sobrang malapit kay Vice President Sara Duterte, natural na uunahin ng mga congressman yung kapakanan ng mamamayang Pilipino kaysa doon sa kapakanan ng kaibigan lang nila. Hindi naman nila matalik na kaibigan. So ngayon, yung mga taga-suporta, wag naman kayo masyadong violente. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan yung ginagawa nila na sinisira nila yung tarpaulin ng mga kongresista na dati kaalyado ni Digong na bumoto na ma-impeach itong si Sara Duterte, pumirma, hindi po magandang gawain yan. Na nang dahil lang sa may impeach yung sinusuportahan ninyo, magiging violente na kayo at sisirain ninyo yung mga tarpaulin. So parang ipinapakita nyo lang din na ganyang kapangit yung ugali ng taong sinusuportahan ninyo. Na porket hindi lang pumabor sa inyo, sisirain nyo na yung mga tarpaulin ng mga kongresista. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Jason. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on their last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Oo, si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Alam ko matagal na ito. Kahit siya, alam niya sa sarili niya na may impeach siya, mga kababayan. Once na na-file yung impeachment complaint, alam niya sa sarili niya na mangyayari yon. Kasi nga mga kababayan, nasa due process na yan eh. Once na i-file ang impeachment complaint, hindi pwedeng matitenga yan. Kailangan gugulong yan, mga kababayan. At kailangan trabahuin ng mga kongresista yan, yung mga impeachment complaint na ipinail sa Congress, mga kababayan, sa Kamara. So ngayon, yung sinasabi ng mga DDSit yan na pwedeng kausapin ni PBBM, yung mga kongresista para wag pumirma, hindi po pwede yun. Hindi pwedeng harangan ng presidente yung impeachment, mga kababayan, laban po kay Vice President Sara Duterte. Lalo na at ang House of Representatives, mga kababayan, ay may independent body, ika nga. Ano po? So ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan na makikitid ang utak, na dapat pinigilan ni PBBM itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pwede yan. Kasi kahit kailanman, hindi gagawin ni PBBM na pigilan yung due process or harangin yung due process para mapapanagot yung mga politiko na dapat ay managot at para mabigyan ng justice yung panawagan ng sambayan ng Pilipino. At kahit kailanman, hindi babanggain ng presidente ang interes ng mamamayang Pilipino. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. But the QC prosecutor's office giving us yung patong-patong na kaso against you. Yes. What your initial Isa pa to. And second po, any updates, security details natin, ma'am, tuloy po ba yung pag-hire po natin ng privacy? Okay, hindi ko nasasagutin yan ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am from my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon? Bakit nila May ads pa. impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo. Bakit? Sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung... Diba dapat sasabihin mo na na kahit papaano may iniusad
ang Pilipinas at kaya lang nagkakaroon ng problema ngayon sa ating bansa ay dahil ginugulo nyo ang pamumuno ng presidente. Kasi mga kababayan, kung sasabihin niya na pamula 1990s walang nagbago sa Pilipinas, ibig sabihin palpak yung tatay mo. Di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Kung sasabihin niya na pamula 1990s walang nagbago, ganun pa rin ang Pilipinas, isa lang ibig sabihin niyan, palpak yung pamumuno ng tatay mo nung naging presidente siya. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, nagbago naman. Nagbago ang Pilipinas, malaki ang ini-improve ng Pilipinas mga kababayan. Kaya lang nagkakaroon ng gulo at kaya lang unti-unting bumabagsak ang ating bansa kasi nga may mga taong hindi makamove on sa kapangyarihan. Hindi matanggap sa kanilang sarili na hindi na sila presidente, hindi na nila kontrol ang bansa. At may bago nang nagkokontrol, may bagong presidente na. Yun ang katotohanan diyan. Mga kababayan, hindi niya pwedeng sabihin na pamula 1990s hindi nagbago ang Pilipinas, walang pagbabago sa Pilipinas. Dahil pag sinabi niya yan, ibig sabihin lang niyan palpak yung tatay niya. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob. Parang hindi at naman. Nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya Alam nyo kasi mga kababayan, ang Pilipinas kasi ang unang produkto natin. Kaya nakilala ang Pilipinas mga kababayan, especially sa international, kasi mayaman tayo sa mga human resources, ika nga. Mayaman din tayo mga kababayan sa mga taong manggagawa. Alam niyo yung number one product ng Philippines, OFW. Mga kababayan. So ngayon, hindi natin masisisi yung mga kababayan Pilipino natin na nagtatrabaho abroad kasi doon nila nakikita yung oportunidad nila. Hindi naman porket umalis sila sa Pilipinas mga kababayan, ayaw na nila sa Pilipinas. Pangit na sa Pilipinas. Hindi ganoon. Kaya yung mga kababayan nating OFW nag-a-abroad, kasi doon nila mas nakikita na doon nila kayang paunlarin kung ano man yung meron sila. Mga kababayan, doon nila nakikita na kaya nilang magawa yung mga bagay na yon na may kaakibat na habang umuunlad yung kanilang pamumuhay at habang naiibsan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Hindi dahil sa pangit ang Pilipinas. Tandaan po natin yan. Kasi ang pinapalabas dito ni Vice President Sara Duterte, pangit ang Pilipinas, walang asenso sa Pilipinas at kinakailangan lang magtrabaho abroad yung mga kababayang Pilipino natin. At kaya umaalis yung mga kababayang Pilipino natin dito sa ating bansa kasi wala silang pag-asa dito. So ngayon, yan yung katotohanan dyan. Mas nakikita ng mga kababayan natin yung oportunidad sa ibang bansa kaysa mga kababayan dito sa Pinas. Mas nakikita ng mga kababayan natin na mas mapapaunlad nila yung kakayanan nila abroad kaysa dito sa Pinas. Ano po, so choice nila yon na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. Yun na nga Totoo yan. Yun na nga pinapanood na nga tayo ng ibang lahi, ng ibang mga bansa, pero bakit ipinapahiya mo ang Pilipinas internationally? Alam mo pala Alam niya pala mga kababayan pinapanood ang Pilipinas ng ibang bansa. Yung mga ibang bansa, yung mga kapitbahay natin, nakaabang sa mangyayari, sa kung ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas. So bakit gumagawa pa kayo ng problema na makakatulong para maging pangit ang imahe ng Pilipinas internationally, sa international community? Di ba mga kababayan? So dapat kung alam mo pala yan na ang ating mga kapitbahay na bansa ay nakatutok sa Pilipinas, dapat isa ka sa nagpapakita ng magandang halimbawa na karapat dapat silang mag-invest dito sa ating bansa. Pero dahil sa ginawa mo, marami sa mga investor ang natakot na mag-invest
dito sa ating bansa. Kasi nga naman yung Vice Presidente, pinagbabantaan ang buhay ng Presidente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. So yan mga kababayan, yung press con ng ating Vice Presidente. Ano po, may napulot ba kayo? May napulot ba kayo mga kababayan? Kasi parang ang naintindihan ko lang dito, sa totoo lang, parang kasalanan pa ng Pilipinas na nagtatrabaho abroad yung mga kababayang Pilipino natin. Parang kasalanan pa ng Pilipinas, parang sinasabi niya na pangit sa Pinas, kaya umaalis yung mga kababayan natin. Mali ang tingin ko dyan mga kababayan kasi yung ating mga kababayang Pilipino kaya nag-a-abroad sila kasi mga kababayan doon nila nakikita na mas uunlad sila. Ano po kaya nag-a-abroad sila kasi unang-una mas malaki ang sahod abroad compare dito sa Pinas. And then mga kababayan, meron din naman mga taga-ibang bansa na nagtatrabaho din naman dito sa ating bansa. Kaso nga lang ang Pilipinas, mayaman tayo mga kababayan sa mga OFW. Diyan tayo nakilala. Ano po ng mga dayuhang bansa. Ano po kaya nga sikat ang Pilipinas Kasi unang-una pag sinabing OFW magagaling, ano po mas may tiwala sila sa mga Pilipino, ano po mga kababayan, kaysa dun sa iba. Kaya nga unang-una mayaman yan ang number 1 product natin, mga OFW. Ano po at yan din mga OFW yung nagpapasok ng pera dito sa ating bansa. Kaya nga itong panawagan na dapat mapapanagot siya dahil hindi niya maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayang Pilipino. Karamihan sa mga kababayan nating OFW, ganyan din ang panawagan. Kasi nga mga kababayan, isa sila sa nagbibigay ng pera dito sa ating bansa, sa nagpapasok ng pera dito sa ating bansa. Kaya karapatan ng gobyerno na dinggin yung panawagan ng mga kababayan natin, especially yung mga kababayan nating OFW.